kalamidad, ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang How to Extend Life on Earth. Under normal circumstances, nobody would like to die. Gusto po natin humahaba yung buhay natin. Paano ba pinapahaba ang buhay? Isa yan sa napakalaking hamon sa siyensya, sa mga tao, how to extend life on earth. Sa tulong po ng Panginoon at base sa Kanyang salita, ay titingnan natin kung paano pinapahaba ang buhay. Panginoon naming Diyos, kami po'y lumalapit, kumikilala na kayo ang tunay naming teacher, speaker, messenger. You are the true source of all good things. We pray, Father, that you may bless your people today, that you may lift up your name in our midst. And we pray, Lord, that you may descend upon your people with your power, with your glory, with your grace, with your wisdom. At nawaturuan niyo po kami. Kung ano man ang maaari maging sagabal para ang pagpapala niyo ay lubos na dumalay sa aming buhay, isinusuko po namin sa inyo, Panginoon, mga alaman namin o hindi kung ang mga sagabal na ito. Kilala man namin sila at hindi, ay alam niyo po, hiling-hiling po namin, Panginoon, na pakialis niyo po sa aming buhay, sa aming puso, sa aming isip, ang anumang hadlang para ang inyong mensahe aming marinig, maunawaan, maipamuhay. We reject all work of evil, all teachings of the devil, and all falsehood and lies, and we only accept your truth, O Father. Holy Spirit, enable us to hear the words of the Father. Father, we ask you to speak before your people. We reject all work of lies, all presence of evil. In Jesus' mighty name, and in His name, Father, we ask you. How to extend life on earth? Nearly everybody would like that, especially kung malusog, kung merong mga minamahal at may nagmamahal, marami tayong dahilan. And life is the primary duty of life. Kaya pinakamalaki pong subversion of life, yung suicide, at tapos nun yung pagpatay sa kapwa. Sapagkat mahalaga yung buhay, pinahahalagahan natin, buhay natin at buhay ng iba. Isa pong dakilang babae sa pananampalataya ang binawian ng buhay. At ano ang mangyayari sa kanya dahil sa sobrang pagluluksa ng kanyang mga naulila? Acts 9 verses 36 to 42. An interesting story about a remarkable woman. In Joppa, there was a disciple named Tabitha who was always doing good and helping the poor. About that time, she became sick and died, and her body was washed and placed in an upstairs room. Lydda was near Joppa, so when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him and urged him, "Please come at once." Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him, crying and showing him the robes and other clothing that Dorcas had made while she was still with them. Peter sent them all out of the room. Then he got out on his knees and prayed. Turning toward the dead woman, he said, "Tabitha, get up." She opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. He took her by the hand and helped her to her feet. Then he called the believers and the widows and presented her to them alive. This became known all over Joppa, and many people believed in the Lord. Buti na lang hindi believed in Peter, believed in the Lord. And may the Lord bless us through the reading of this wonderful episode. So let's take a look at Tabitha's story, especially Tabitha's deeds. Her story was one for the books, especially Tabitha's deeds. She was a disciple. So she was called a disciple. So hindi lang naman ng mga male ang nagiging disciple. Tabitha was a disciple of the Lord. She was a disciple of the faith. So obviously she was doing many things for the Lord's church, for the Lord's people, probably sharing this and that, even teaching. She was always doing good. That's what we know. As a Christian, as a disciple,
she was constantly doing good, especially helping the poor. At siya po ay nagwiweave, nananahi, naghahabi, at gumawa siya ng maraming mga baro para sa mga balo, especially yung mga mahihirap na mga widows. And the robes became her memorial. Ano kaya ang mga monumentong ginagawa natin sa buhay? Lahat po tayo gumagawa ng monumento. Ano kaya ang monumentong ginagawa naman natin na magiging bantayog kung tayo mamatay, yun ang maalala ng tao tungkol sa atin? Siya, mga kabutihan, mabubuting gawa, mga damit na ibinigay niya sa mga mahihirap at hindi malayo na siya mismo yung nag-weave noon. The Bible teaches very special compassion for widows. Yan po isa sa mga katuruan sa Biblia, mahalin, tangkilikin, pangalagaan, pagmalasakitan ang mga balo. James 1:27. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress. So ang tunay daw na relihiyon, isa sa mga mukha ng tunay na relihiyon na kinikilala ng Diyos sa langit, ay yung mag-aruga tayo ng mga ulila at ng mga balo. In other words, hindi lang ulila at balo yon. Kasi po, masyadong male-dominated ang culture ng Israel noong mga panahon na yon. Pag nawala ng lalaki, ng tatay ng tahanan, wala nang pag-asa yung babaeng balo, hindi naman siya makapaghanap buhay, wala naman mga job opportunities for her. At yung mga anak niya, lalo't maliliit, ay mawawala ng tagataguyod, kawawa naman sila. In other words, kung papalakihin po natin yung meaning ng mga ulila at balo, lahat ng mga tao who are disempowered, people who are rendered powerless by the economic system, by the social system, or by whatever personal circumstances that happen in their lives. So, yun daw po ang tunay na relihiyon. Yun ang tunay na pananampalataya. Hindi yung napakagaling mo makipagdebate, hindi yung napakagaling mo makipagtalo, hindi yung ikaw na lamang ikaw ang bida, hindi yung ikaw na lang ang magaling, hindi yung ikaw ang pinakamaraming tao na dadala sa Luneta o sa EDSA o sa Mendiola. Hindi yon. Ang tunay na relihiyon sa tingin ng langit ay yung mapag-aruga ka sa mga kapuspalad. And very, very literally, sa mga widows and orphans. That was Tabitha. Hindi natin alam kung siya mismo ay isang widow na may kaya sa buhay. Hindi sinabi, pero alam natin, isa siyang babaeng kilala sa kanyang mga mabubuting gawa. Tayo kaya, babae mat o lalaki, kung biglang namatay, ano pag-uusapan ng tao? Ako, ang dami pa namang koleksyon niya ng pabango. Hindi pa bawas yung iba. Paano kaya yun? Yun siguro ang pinanghihinangan. Naku, ang dami-dami niyang nakamkam na lupa. At pagka tayo mahilig mangangkam ng lupa, ang pinagtatawanan tayo ng mga tao pag namatay tayo Ang kailangan mo lang pala, kaprasong butas, tama na. At ilang dakot na lupang hinahagis-hagis sa ibabaw ng ataol mo. Yun na lang. Ano kayo usapan? Ang pinag-usapan dito yung kanyang mabubuting gawa. Pinanghinayangan. So let's take a look at Tabitha's death. Isipin nyo, napakahusay na babae, binawi ang buhay. She got sick and died. So she was laid in state, ibinurol, and she was mourned. Siya ipinagluksa. Her good deeds were remembered. And then the brethren did something very, very unusual. The brethren wanted her life to be extended. The Bible never explicitly says that. Pero nabalitaan na lang si Peter pala, nakilala na maraming milagrong ginagawa ang Diyos through Peter, inado sa kabilang barangay. They were both on the western seaboard of the country, malapit sa dagat, sa Mediterranean Sea. So, ipinasundo, pumunta ang mga disciples kay Peter, at ipinakiusap kay Peter na pumunta siya sa bahay ni Tabitha. Hindi natin alam kung ano ang tunay na pakay ng mga yun. Sinasabi ba nilang, maghimala ka naman, gawan mo ng paraan na mabuhay siyang muli, o dumalaw ka lang para mabuhay-buhayan ng loob, yung mga nangungulila. Hindi sinabi, pero alam natin kung anong nangyari. So, sa Acts 9:38, Lydda was near Joppa, so when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him and urged him, please come at once. Bakit at once? Isang malaking tanong. Sabi, habang mainit pa, habang pwede pa, dali. Maaring ganon. Dahil bakit pinagmamadali si Peter? And what he did, later on, would suggest what the people who fetched him really wanted to happen. So let's take a look at Tabitha's resurrection. So Peter went to Tabitha's house, and then Peter sent all the people out of the room, and he ministered
to her. Anong ginawa niya? Siya po ay lumuhod, siya nanalangin, at matapos manalangin, inutusan niya si Tabitha, "Bangon, Tabitha," sinabi niya. Hindi niya basta pinabangon na nalangin siya. Wala naman siya sariling kapangyarihan eh. Si Peter walang kapangyarihan. Nobody has power except God. And that power became available when Peter prayed, and what he prayed for was according to God's will. It is not always within God's will that every dead person will rise. Eh, dahil wala nang namatay na puno na ang planeta. No? Pero paminsan-minsan, when the Lord would like to make a dramatic exception, that is prerogative. Pero hindi niya yung tungkulin na buhayin lahat ang mga bangkay. So Tabitha opened her eyes, saw Peter, and got up. Kitang-kita po natin ang ginawa niya, bumangon. Kumbaga sa mga pelikula ni Dolphy o ni Chiquito, takbuhan na ang lahat. Biruin niyo, di ba? Marami na kayo siguro nakita ng kanyang mga pelikula na may lamay, biglang bumangon ng patay. Ano nangyari? Takbuhan ang lahat. Kayo ba hindi tatakbo? Lalo't brown out. O talagang, papatakbo kayo. Eh, hindi na kailangan mag-brown out sa mga panahon na yon dahil wala pa kuryente noon. So, medyo madilim-dilim kung nangyari yan man lang sa gabi. So, Peter took her by the hand, yung mga style ni Lord yung hinahawakan, no? Yung pasyente, helped her to her feet. Now, this is very, very literal help, but it is also symbolic that if you really like to help someone, you've got to take people by the hand, you've got to extend yourself, your resources, everything, so that they may be helped. You give to people what you have, which they do not have. And in this case, strength. Hindi naman biglang namatay itong si Tabitha, nagkasakit. So, hindi natin alam kung ilang araw siya hindi nakakain, naghingalo. So, nanghina ang katawan. Hindi naman pwedeng nung binuhay, ang lakas na niya bigla. So, kinailangan siyang tulungan. Alam niyo po, kailangan ginagawa din natin yan sa mga kapwa natin. Kuminsan nagkakaroon sila ng mga little deaths. Nagkakasala, nakabackslide, nababagsak, natutumba, nadadapa. Anong dapat gawin ng mga anak ng Diyos? Abutin ang kanilang kamay at tulungan silang tumayo. Hindi katulad ng ginagawa ng ilan na may kapatid na ngang natumba, nagkamali, nagkasala, nagkaroon ng tragedy, ay pagpepiestahan, pagkukwentuhanan, tatadyak-tadyakan, pag-uusapan. That's not the right thing to do. So, ipinakita ni Peter, she helped the person who was coming out of death. Then she was presented to the people. Ito si Tabitha. So, nung buksan ni Peter siguro ang pinto, o anong gagawin ninyo kung biglang lumabas nga si Tabitha? Kung kayo mga iiyak-iyak na mga widow, tuloy pa bang iyak nyo o takbuhan time? So, apparently, it was received well. Alam niyo po, ang isa sa mga beauty ng pag-aaral ng Scripture, huwag niyo lang basta basahin na nangyari. Lagyan niyo yung sarili niyo dun sa panahon na yon, sa oras na yon, kung nandun kayo, how will you react? Then the news spread all over Joppa and many people believed in the Lord. Remember, in the Lord, not in Peter. Magtataka po kayo because as time passed by, biglang kay Peter na nagdadasal mga tao, si Peter na ang naging bida, pero nung original biblical times, hindi ganon. They believed in the Lord, not in Peter, not in John, not in Paul, not in Mary, not in Mary Magdalene, not in anybody else, but in the Lord. Kaya dapat sinasariwa po natin yung mga biblical times kasi yun ang nagpe-present sa atin ng mga tunay, magagandang example na pwedeng gayahin. Hindi yung mga nangyari sa history, yung mga paglayo ng mga tao sa ating history, doon sa tunay na mga biblical models at umimbento sila ng mga tradisyon, mga paniniwala at kung ano-ano. Ngayon, mamaya, yun ang inimbento nilang tradisyon, ang ginagaya natin, hindi na yung original na nandun sa Bible, na dapat basihan lahat-lahat. So the Bible was very emphatic. They believed in the Lord. Kahit pa po merong taong ginamit si Lord na agent or channel of a miracle, hindi pa rin tayo dun lalapit, dun pa rin kay Lord. Kaya si Cornelius sa kanyang bahay, this Roman officer, nung nagpunta si Peter, lumuhod siya kay Peter. Sabi ni Peter, "Stand up, I too am a man." So when Peter was alive, he never allowed people to kneel before him. Lalo naman ngayon, hindi dapat niluluhuran. Kahit siya nun, hindi niya pinayagan. Si John the Beloved, when he was taken by the angel to see the future, lumuhod siya doon sa anghel. Sabi ng anghel, "Stand up, I'm just a fellow servant with you. Worship God." Kaya pag binalikan po natin ang lahat ng mga accounts sa Bible, walang mga tinatawag na holy men or holy women tumanggap ng adoration, ng dulia, hyperdulia, o latria, kung ano man yung mga shades of meaning ng adoration, worship, at mga veneration na yan, wala silang tinanggap na ganon. Inimbento lang yan ng tao later on. That's why it is important to go back to the purity of
scripture. So the news spread all over the whole town. It's a small town. Maliit lang na town, kaya madaling kumalat ang balita. So yun, ancient history. Doon na lang ba tayo titigil? What are the lessons from Tabitha's story? Siyempre, pag may istorya, may lesson. Life is to be invested in goodness. Maigsi ang buhay, pero ito'y sapat na para gumawa ng mga dakilang bagay. Life is short, but it's always long enough for heroism, to do good things, to be useful, to be fruitful. Life is to be invested in goodness. Life is to be invested in righteousness. Those who do good may get their lives extended, and this is the heart of the matter. How do you extend your earthly life? Number 1, ang buti-buti nyo, namatay kayo, ipinanalangin kayo ng mga banal na mga tao at mga natulungan ninyo, naghimala ang Diyos, nabuhay kayo. Pero bihira yon. We don't prescribe it to everybody. Don't do it at home. Meron pang isang paraan ng pagpapahaba ng buhay. At iyan ay pagpapahaba hindi sa numbers of years, but the intensity of life that you have in the years that God gives you. That in doing good, you really extend your life. Unang-una, literally, it may be your life. Kung tayo hindi nagbibisyo, walang mga kaaway, gumagawa ng mabuti, mas maliit ang chances na biglang may pumatay sa atin o mamatay tayo dahil sa sakit, dahil sa ganito. By doing good, you extend your life, physically speaking. But in a more spiritual, in a more poetic, more sublime way, by doing good, you extend your life. Dahil kahit physically mamatay tayo, yung mga itinanim nating kabutihan, patuloy pang mabubuhay. Yung mga ginawa natin sa ating kapwa, na itulong natin sa kanya, pakinabangan niya yun buong buhay. Merong isang estudyante, hindi maka-enroll ng isang semester, kulang sa pera, binigyan ninyo, kahit isang sem lang kayo nakatulong, nakapag-aral siya, buong buhay, pinakinabangan niya yon. It is already a link in his life. That's undeniable. Merong isang taong walang makain, pinakain niya ng 1, 2 araw, 3 araw, 1 linggo, 1 buwan, tapos doon, tumuloy na siya sa kanyang buhay, naging self-sufficient, pero hindi niya na maikakilat, hindi na mawawala. Naku, hindi niyo pinakain ng 1 buwan yun, namatay yun sa gutom. So yung buhay niya na-extend dahil binigyan niyo. Therefore, yung buhay niyo na-extend sa kanya. This is the kind of extension that I like to bring to you today. Not the extension in the number of the years, but the extension in the meaning of one's life. Na-extend yun. Nakita niyo yung mga bayani. Grabe ang extension. Si Jose Rizal, nagsulat ng nobela. Ilang taon ba niyang sinulat ang 2 nobela na yan? O, 100 taon na natin pinag-aaralan. At hindi lamang natin, ang lahat ng lahi sa mundo, translated in all major languages, humaba ang kanyang buhay. Ang mga katuruan ng mga taong mahuhusay, magagaling, ang kanilang mga kadakilaan, nabubuhay pa rin sa atin ngayon. Nakita niyo si Marcela Agoncillo, tumahi ng watawat. Hanggang ngayon, nanunumpa pa tayo sa watawat na yon. Patuloy ang kahulugan ng kanyang buhay. So kung tayo po biglang babawian ng personal life, ano naman kaya ang magpapatuloy? Anong monumento ang ating iiwan? Length is not numbers. It is intensity that you give to your life. Good deeds are the only memories we will both live behind and carry into eternity. Ang physical kayamanan, hindi po natin yan madadala, maiiwan lang. Pero yung good memories, nakagawa tayo ng mabuti sa kapwa, yan ay naiiwan sapagkat pinag-uusap-usapan. Kumbaga sa pamilya namin, pinag-uusap-usapan pa hanggang ngayon kumisa't nagkakainan kami. Yung isa naming lelang at lelong kung saan na nagpakain sa mga magulang namin nung nag-evacuate sila nung panahon ng hapon. Tandang-tanda pa namin yan. Sasabihin ng mga magulang namin, huwag yung kakalimutan ng lelong tura, tagad dyan sa Kabuyaw, sa Mamatid. Noong panahon ng hapon, nag-evacuate kami dyan at pinakain kami. Ni minsan, hindi kami nakakita ng masamang mukha. Laging willing. Hanggang ngayon, naaalala pa namin yon at ikukwento pa namin sa aming mga anak-anak. Nabubuhay yung kabutihan. Pero, huwag mong kakalimutan ang ginawa ni ganito, ni ganon, kasi ang pamilyang yan, ganito, ganyan-ganyan. Kung negative, naaalala ka rin, negative lang nga. Pagka gumawa ka ng mabuti,
tuloy na naaalala dito sa lupa. At hindi lang yon, dala-dala mo sa langit. Dala-dala mo sa paraiso. Sabi sa Matthew 6:20, "But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal." So, nakakapag-ipon pala ng kayamanan doon sa kabilang buhay. Pero hindi mo dinadala literally. Nakita niyo po ang pagtatangka ng mga tao magdala ng kayamanan sa kabilang buhay? Lahat ng nahuhukay ng mga libingan ng mga Pharaoh, kutakot-takot na kayamanan, tinangka nilang baunin. Nandun pa rin sa ilalim ng mga buhangin, nasa loob pa rin ng mga libingan nila. Lahat halos ng mga ancient graves. Nakita kahit sa Pilipinas, ang ating mga ninuno, ang mga sultan at dato ng mga inililibing, dala-dala lahat ng mga tasa, platito, tupperware, kutsara, kutsarita. Pero ang huhukay-hukay ngayon, ayun, nandun pa rin. At kaya nga madalas nalalapastangan ng kanilang mga libingan, dahil doon sa dala-dala nila na pinag-iinteresan ng mga tao ngayon. Kung wala ba naman silang dinala, sino mag-iinteres, hukayin sila. Di na nahimik. So, isa ang moral lesson, hindi nadala, naiwan. Pero yung mabubuting gawa ng kabanalan, gawa ng pag-ibig sa kapwa, naka-deposit sa inyong heavenly account. At anong sabi? Ang pinagkaiba nito, hindi nagbabank run, hindi nauubusan ng pera, hindi isinasara, walang nakakapagnakaw at walang nabubulok. Yung palang mga kayamanan, sabi sa Matthew 6, verse 20, "But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal." Hindi na nanakaw, nandun lagi na. What else can be learned from Tabitha's story? That life on earth ends. Pambihira namang lesson yan, hindi pa ba natin alam yun? Alam na natin lahat yan. Pero alam nyo, kahit alam natin, maraming tao nabubuhay na parang hindi na sila mamamatay. Sinolo na lahat. Kanila na lang. Akala mo laging may enjoy. Yung pala, bukas, kukuhanin na sila ng kabilang buhay. Nag-iwan pa sila ng sama ng loob. Nag-iwan pa ng galit kung kani-kanino. What can we learn from Tabitha's story? People should prepare for eternal life. Dapat paghandaan. Ayaw nyo mat gusto, darating. As sure as you were born, you will die. As sure as the people we love were born, they will die. So dapat handa rin tayo sa kanilang kamatayan. Wala tayong mga iniiwang utang sa kanila. Wala tayong sama ng loob na pinapatagal. Wala tayong ninanakaw sa kanila. Para kung bigla-bigla silang namatay, wala kayong kargo-kargo sa inyong konsyensya. Kasi hindi nyo naman alam kung magkakaroon nga ba kayo ng oras para humingi ng tawad, para makipagkasundo. Paano kung biglang sumakabilang buhay, sisi ka ngayon ng sisi? So how do you prepare for somebody's death? Dapat wala kayong iniingatang mga sama-samaan ng loob. Lagi nakikipagkasundo, nagpapatawad, humihingi ng tawad. Because you will never know. Dapat handa. Even Tabithas die physically. Mga Tabithang dakila, Tabithang mabait, Tabithang makadiyos, namamatay pa rin, walang exempted. At kahit nga binuhay pa siya uli, though she was resurrected physically, she of course naturally died again. Alam nga namang hindi na siya namatay uli hanggang ngayon, hanggang sa second coming, namatay din uli. Nagkaroon lang ng konting extension. So dapat pa rin paghandaan talaga yung eternal life. Because death is as sure as birth. Kung ipinanganak, mamamatay. We should see to it that though our bodies fall and die, our spirits would rise to eternal life. This is the most important duty of life. Natiyakin ninyo na pag nagwakas ang buhay dito sa earth, we will be with God. And there's only one way, only Jesus is Savior and Lord. John 3:36, "Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on him." So yung palang wrath ng Diyos, yung ngit-ngit, poot, galit, nasa atin. Galit siya, ngit-ngit siya, poot siya. At nawawala lang yon pag tayo ay nagtiwala, tumawag, nanalig, nagpaligtas kay Jesus. Pero yung hindi tumatawag, naniniwala at hindi nagpapaligtas, God's wrath remains on him. So God's wrath does not have to go to him. It's already there. It only remains. Because God is at war with man.
Dahil po sa kasalanan, there is war between God and man. So kung hindi tayo pupunta kay Jesus sa maikling buhay na ito, sa maikling palugit, hindi nyo tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi tayo naniwala, at the end of your earthly life, wala ka pang Savior, God's wrath, which has always been there, will remain with you. It will be to hell. God doesn't have to be angry with you anymore. God's already angry because of our sin. At nawawala lang yung anger na yon, napapatawad kung nagpaligtas na tayo kay Jesus. Kaya kawawa po yung hindi naniniwala kay Jesus, na siya ay Diyos, na siya ay anak ng Diyos, na siya ay tagapagligtas. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life. God's wrath remains. Remember, remains. So nandun pala all along on Him. Naaalis lang yon pag naniwala na tayo kay Kristo. Acts 4:12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. There is no other name. Magtataka ka naman sa iba, ang linaw-linaw na nito kung ano-ano pang pangalan ng minememorya at tinatawagan. Iba pa pag Huwebes, iba pag Biyernes, iba pag Sabado, iba pag ganitong piyesta opisyal, iba pag ganong petsa, iba pag lusaw ang buwan, iba pag buo ang buwan. Ang dami! Eh sinabi na lang, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. And there's only one Savior, there is no co-Savior. There's only one Redeemer, there is no co-redemptrix. There is only one, and that is Jesus Christ. Ganun kahalaga. Kaya dapat i-share. Paano tayo makakatulog ng mahimbing na hindi natin ito sinasabi sa ating mga mahal sa buhay? Pagka wala ka pala ng anak, hindi ka maliligtas, at yung hit-hit ng poon ng dating Diyos ay hindi matatanggal, paano tayo pwede magpahinga? How can you be so politically correct so as not to teach it? It is of primary importance because on it, everything is hinged. On Jesus Christ, everything is dependent. Without Him, you will not be saved. Kahit kagano ka religyoso, kahit kagano karaming verses alam, kahit iba-iba ang costume mo pag Huwebes, pag Biyernes, pag Miyerkules, hindi ka maliligtas. So, paano tayo pwedeng manahimik? Kailangan talaga urgent ang ating paglapit sa ating kapwa. And of course, salvation is through faith, not works. Kahit itong si Tabitha, maraming good works, hindi yung good works siya ang nagligtas sa kanya, yung pa ring faith niya. Kaya lang, dahil may faith siya, ang dami niya tuloy good works. So yung good works ay bunga, hindi fertilizer ng salvation. Bunga na yun. Ephesians 2:8-9. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God. Not by, church, works. Not by works. So that no one can boast. So hindi mo tinatrabaho yung salvation. Binibigay yan ng Diyos ng libre, tinatanggap mo lang ng libre, pero oras na tinanggap mo na, that's when you do good works. Dahil anak ka na ng Diyos, hindi para maging anak ka ng Diyos. You do good works sa pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. You do good works because it's the natural thing to do if you're godly. But you don't do good so that you will be saved. Because no matter how much good you do, it is never good enough. Only the work of Christ on the cross was good enough. His perfect and sinless life was good enough. While works are not important before salvation, works are important after salvation. It proves na anak ka na nga ng Diyos. Like Tabitha, all people will die. It is a sad fact of life. Yung katabi nyo ngayon, kayo, ako, we will all die. But the happy side of life is that if you are in Christ, you will rise again. You will live again. Temporary lamang ang ating pagkakahiwa-hiwalay. John 3:3. In reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Anong relevance sa pinag-uusapan natin? Huwag nating hangarin yung muling pagkabuhay lang ni Tabitha na bumalik uli siya sa Joppa. Kung ako si Tabitha, ewan ko lang kung matutuwa ako. No? Kung kayo ay binawian na ng buhay, kasama na kayo ni Abraham, ilang minuto na siyang nandoon o ilang oras, hindi niya na pinag-aaralan si Moses, kausap na si Moses.
Hindi na niya pinag-aaralan si David, kasama na ni David. Nandun na siya sa presensya ng Diyos. Tinawag-tawag pa ba naman uli para bumalik para na naman maghabi ng tela at magsulsi? Kung kayo ba siya, matutuwa kayo. I like to be with you so that I can serve you. But you know what I really like better? I like to depart and to be with God. Yan ang sabi niya. So, kung nandito ako, aasikasuhin ko kayo, I will be a Christian, I will do the Christian duty. Pero pag namatay ako, di namatay naman ako, physical body lang yon, gain. Meron pa rin sasabi, huy, pag namatay ho ako, sabi niya naman sa asawa ko, Pastor, gusto ko yung nicho nasa ibabaw ng lupa. Bakit? Claustrophobic ho kasi ako. Ayoko na masyadong malalim. No? Bakit, sister, pagka ba nag-empake ka ng damit, inilagay mo sa maleta, do you feel claustrophobic? Hindi ho. Damit ko lang yon. Ganon din yung katawan mo, damit lang yan. Pag inilagay sa ataol, inilibing sa lupa, hinubad mo na yan, hindi na ikaw yan, yung kaluluwa mo, bumango na. So anong claustrophobia? Claustrophobia, pinag-iisip-isip mo. Alam niyo, siguro yun ang pinakamahirap isipin ng kamatayan, yung paano pagbangon ko, nasa loob ako, no, hindi ako makahinga, ang dilim-dilim. Hindi na nga kayo yun, bangkay nyo na lang yun. Kumbaga, damit nyo tiniklop, inilagay sa maleta, inilagay sa ilalim ng kama. Do you feel any difficulty? No, not at all. This is just your damit. At ito pong katawan na ito, sabi niya sa kanya, damit ka lang. Hindi talaga ako ikaw at hindi ikaw ako. Panandalian ka lamang na ginagamit. Yung espiritu ang mahalaga. At siguro kung naisip natin mabuti yan mga kapatid, mawawala naman yung sobrang takot natin sa kamatayan. Kasi iniisip mo, ikaw pa rin yung nado sa loob. Talagang nakakapaghina naman ng loob yun. Lalo't yung double pa na libingan, napailalim ka pa. So, mabuti nga, sister, medyo nakalibing ka sa ilalim para pag kami nagkanyunan at baka mabuksan pa yung nicho mo, lumabas ka pa uli. Yung nasa loob, medyo secure ka na noon. Paano ho yung baha? Ay, nako. Hindi na nga sabi ikaw yan. Parang damit mong nabasa. Ano ba? So, napaka-importante po na isipin natin yan. Si Tabitha, nabuhay na muli. Ewan ko kung natuwa siya. Yung mga widows, natuwa. Siya kaya natuwa. Eto, duty na naman. Ikinatuwa niya siguro para makapaglingkod, uli, panandalian. Pero kayo man siguro, mas gugustuhin natin to be with God. Kaya lang, because of our attachments here on earth, and because we have not yet tasted the beauty of being there on the other side of life, kaya tayo talagang pinagpipilitan dito sa earth na ito. But one thing is sure, whether you like to prolong your stay here or not, this stay will end. At dapat paghandaan. Hindi sorpresa. Dahil nangyari na noon, mangyayari sa lahat. Make the most out of life, not by getting the most out of life, but by giving the most to life. Lagi kasi ang world, get the most, get the most. But to really make the most, you've got to give the most. Why? Because you keep what you give away. And often, you lose what you keep. Sabi ni Lord, what you plant, you harvest. So what you give to the soil gives back to you. What you give to life, life gives back to you. So the best way to prepare for our departure is to be givers, to be carers, to be lovers of people and the environment and the creation of the world. Yung buhay maiksi. But God is a God of numbers. He knows His numbers. He knows how to count. Kahit gaano kaiksi o kahaba ang buhay na ibigay sa atin, yun ang tama kasi ang Diyos ang nagtakda. Galatians 2:20, the life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So the life we live by faith. We live in faith. We live for the faith. Doon lang magiging makahulugan yung atin pong buhay. That's how you extend your life. By extending your arms to reach out to people, by extending your hands to work and to help, by extending your heart to love, by extending your resources to provide. That's how you extend your life. There is no other way. Being good extends life. Doing good extends the essence of life. Dear God, we thank you for life. Salamat po, mayroong buhay. Salamat na sa kabila ng marami mga panganib na sinuong namin, mga buhay pa rin kami.
Salamat, Lord, sa kabila ng mga pinagdaanan namin, mga sakit na dumapo at pinaalis nyo, mga sakit na nanatili o umalis ng konti at nanatili ng konti. Sa lahat ng mga pinagdaanan namin, mga hirap at mga pasakit, mga saya at lungkot, narito kami, buhay pa rin, enjoying the gift of life. Salamat, Lord, sa dinami-rami ng biyahe namin nagawaan, dito pa rin kami't buhay. Sa dinami-rami ng aming mga tubig na nilangoy, narito pa rin at hindi nalunod, buhay pa rin. Salamat, Lord, sa dinami-rami ng mga kinain namin, hindi pa rin kami nalason. At kung nalason man partially, heto buhay pa rin. Lord, we celebrate life. We celebrate your life that you give us. At nawa, Lord, bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyo sa buhay na ito, ang buhay na ipinahihiram mo ay magkaroon ng kahulugan para sa ikatutulong naman ng kapwa namin. Para sa ikabubuti ng mga higit na mga kapuspalad at mahina at kawawa. Turuan niyo po kami, Panginoon, na baga meron kami mga pangangailangan na hindi rin kami magbingi-bingihan sa pangangailangan ng iba na pwede naman namin hatian. Na bagamat kami ay may mga sakit na nararamdaman ay makapag-minister pa rin kami sa mga higit lalong mga malulubha ang mga karamdaman. Na bagamat may mga suliranin kami at kabigatang dinadala, hindi maging dahilan para hindi kami tumulong sa iba na pasanin ng kanilang mas mabibigat pang mga pasanin. Turuan niyo kami, Panginoon, kung paano kami inibig ng iyong anak na si Jesus. Kung paano siya ipinapako at habang inilulubog ang mga masasakit na pakong ito sa kanyang katawan, siya ay nagpapatawad at nananalangin para sa nagpapahirap sa kanya. Ituro mo sa amin, Panginoon, itong ganitong kadakilaan ng pagkatao. This greatness of character. That when we are cursed, we bless. That when we are deprived, we give. That when we are wronged, we do good. Lord, teach us to be like your Son, Jesus. At ang buhay na ito, bagamat hindi kasing haba lagi ng gusto namin, turuan mo kaming pahalagahan ang bawat sandali, to celebrate your goodness, to be thankful for life, to savor the moment, to enjoy what you allow us to enjoy, and to take up the difficulties that you like us to take up, Lord, so that we can become agents of blessings to people. Panginoon, narito po kaming lahat. Ang buhay namin, kayo ang may hawak. Di namin alam kung kailan matatapos, subalit kayo alam niyo. Turuan niyo kami, Lord, pahalagahan ang bawat sandali. To do the good that we can do now, not to delay it, to help those that we can help, to teach those that we can teach. Nang sa ganon, kung dumating ang oras sa babawian mo kami ng buhay, wala kaming sukat ipagsisi, wala kaming sukat ikahiya sa inyo. Teach us to value this life. We thank you, Father. We thank you for life. In Jesus' mighty name. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang How to Extend Life on Earth. Bigyan mo ako ng pusong laging may awit, hindi nagagalit. At ituro mo sa aking buhay kung paano umibig sa aking kaaway. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Bigyan mo ako ng pusong napaaawat, nagpapatawad, upang di ako mapaaway. Hinahon ng puso'y aking kaagapay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan,
espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng espiritong buhay. Bunga ng espiritong buhay. Bunga ng espiritong buhay. Bunga ng espiritong buhay. Maraming kasaysayan ang musika ng ating bayan at pawang lahat yon ay mga hiyas ng ating lahi. Ang isang instrumento na napakagandang pagtuunan ng pansin ay ang gimbal ng mga mansaka. Ang gimbal ay isang magkabilaang tambol na matatagpuan sa hilaga at silangang bahagi ng Davao sa grupo ng mga mansaka. 28 sentimetro ang taas nito, humigit kumulang, at 21 sentimetro ang bilog, humigit kumulang. Yari ang gimbal sa isang katawan ng punong kahoy at ang magkabilang dulo ay tinapala ng pinatuyong balat ng usa. Ito ay hinahampas ng isang manipis na patpat habang isang kamay ay tumatapik-tapik sa kabilang tambol sa kabilang dulo ng instrumento. Ang gimbal ay maaaring tugtugin mag-isa o ng mga may kasamang ibang instrumento kung ito'y ginagamit sa ritual. 1 hanggang 2 tao ang maaaring tumugtog sa magkabilang dulo ng gimbal. Kadalasan, ang gimbal ay tinutugtog bilang saliw sa sayaw na ang karaniway kung ano-ano ang pangalan ng tugtugin ay siya ring pangalan ng sayaw. Kung ano ang tawag sa instrumentong ginagamit ay nagiging tawag din sa sayaw mismo. Kung minsan ang gimbal naman ay tinutugtog sa paglalarawan ng kalikasan, halimbawa ang mabilis na pag-agos ng tubig sa batis. Ang gimbal o kimbao, instrumento ng mga mansaka. Kayamanan ng ating lahi, hiyas ng ating bayan, marapat lamang na gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taus-pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan niyong matapat, bukas palad kung magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman. Itiambati mo sa pagsikat ng araw, maging sa karilagan ng takip siling, at sa kandili nyo ako'y hindi maliligaw. Datnan man ang unos sa lalim ng dilim. Kung sisikapin kong bilangin ang mga bituin, isa-isahin ko man bato sa buhangin, walang makahigit sa lawak ng iyong pagtingin, sa kalinga niyo pagmamahal sa akin. Alleluia, 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 Alleluia,
sakit hatid. Ako'y nagagalak sa kaligtasan niyo't habag. Pagkat paglapit ko, ngiti ang iyong bati. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ngiti ang iyong bahati sa bawat sandali. Kayo'y hindi nagsasawa. Ako'y dinilisan, di niyo hinayaan. Kayo ang laging kasama. Ngiti ang iyong bati sa bawat sandali. Kayo'y hindi nagsasawa. Ako'y dinilisan, di niyo hinayaan. Kayo ang laging kasama. Hallelujah, 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 Mayroon bang mga sinuunang apelyido na hanggang ngayon ay gamit pa? Marami sa mga sinauna nating mga apelyido nagsusurvive, ha? Although na iba yung spelling, na iba yung pronunciation. Katulad niyang Lacan. Lacan means a royal person o kaya isang leader, isang kinitingala sa lipunan. Kaya ang mga apelyido, halimbawa Lacandula, mga malaki ang pwede mong pagbatayan na yan ay mga descendants ni Lacandula. No? Meron naman Lacanilaw, lalo si Lacanilaw noon sa Pampanga, Bulacan, ang mga descendants yan, yung mga naging Lacanilaw. No? Naiiba kasi yung spelling, hinihispanize nila, na puputol tuloy sila sa kanilang pinagmulan na lahi. Kaya mga Lacandula, Lacanilaw, yan ay mga sinaunang mga pangalan, lalong-lalo ng mga nobles, ng mga maharlikang Pilipino. Kaya naman sana kung ang pangalan natin ay mga maluluyon o kaya ay mga kalaw, mga katigbak, di maano, huwag nating ibahin yung pronunciation, nagiging di malanda, no? Di mayakyak. Di mayakyak yan, ibig sabihin, hindi ka pwedeng tapakan, hindi ka pwedeng yakyakin, no? Hindi ka maano. Ibig sabihin, matikas ka, matapang, hindi ka maano pag naging di maano. Kasi iniiba para mawala yung Tagalog meaning. Nandun nga yung nobility. Kasi ibig sabihin niya, may mga nobles sa mga ninuno.
at sa mga tukso, tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. At sa mga tukso'y tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Tayo na mabawit, sumayaw sa pagtubig, magkasiya'y
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!